Yun, good morning everyone. Ito na naman po tayo sa ating devotional journey. Yan, praise God. Kakatuwa naman ang Diyos at may time talaga tayo makapag ganito. No? Remy Manalo, ba? Nauna ka ngayon Sister Remy. Evangeline Makaraan, Chrissy Perez, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at nariyan na po kayong lahat. Of course, we're happy also na makapiling kayong lahat kasi napakabuti ng ating Diyos. Wilhelmina Villarreal, Tita Inday, God bless you po. Rev Jessie Kagiba, kumusta na po sa inyo? Kumusta na kayong lahat dyan sa Pilipinas? Napakabilis ng panahon at bear na ulit. At marami na naman tayong inihintay na, siyempre alam mo na, mga regalo. Christmas presents. Okay, lagay po natin yung ating pong pinakatema ngayon. No? 7 more of your ways. 7 pa, Panginoon, na ibibigay mong paraan mo at kalakaran na dapat na meron kami. Salamat po, Diyos. Yan, ang ganda niyan no? Rev May, Sensi Babia, si Mean Venus Pabino, Alice Barrias, Faith Amores, kumusta na anak dyan, at Danny Abad, God bless you. Thank you, Chrissy Perez, for sharing. Ayan, kanina pa pala nag-aaban ng devotional journey. Salamat ha. Ako, salamat, Chrissy Perez, sa iyong pagsishare. Jai de los Santos, kasalamat po ang magandang hapon ngayon sa inyo dyan. At Mary Ann Magalong, praise God. At Myla Mabolo, at praise God. Good morning. Yan, praise God. So, 7 more of your ways. Ito po ang ating mga verses na gagamitin sa 119 mula 33 hanggang 40. So, 7 verses din po ang ating gagamitin. Pastor Rex Pulan, God bless you. At Pastor Ami de Castro, at salamat sa inyong panonood. Tayo po'y manalangin. God, we thank you so much for your words. We ask that you will continue to be with us as we continue to know you more in a deeper and personal way. Let your name be exalted as we give you praise, the honor, and the glory. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay, tuloy na po natin ito. Napagpala talagang araw na ito. Rev Jess at si Darwin, ako, salamat sa inyong mga oras at panahon. At sabi po dito, yung verse 33, ang unang-una po ay give me revelation. Yan, yung mga paraan ng Diyos nagbibigay ng kapayagan. Pag ang Diyos ay nagpahayag, naku po, ihanda mo na ang sarili mo. Ang dami na po niyang ibinibigay, inihanda sa ating lahat. Jasmine Alfahora, salamat Sister Jazz o Pastor Jazz. And Shanette, ay nako, hallelujah, belated ba or happy birthday ba sa iyo? Hindi ko malaman, pasensya na ha. Sabi niya rito, 33 verse 1, give me revelation about the meaning of your ways so I can enjoy the reward of following them fully. Alam niyo, kapag nagpayag po ang Diyos sa kanyang salita, ang sarap sundin Kasi nagpayag na sa iyo nagbigay na siya ng mensahe. Naranasan mo ngayon yung mensahe ng Diyos dahil gusto mong sundin kasi yun ang kapayagan niya. O di ba, Rev Peter Alcantara, wow, hallelujah. Salamat sa inyong mga oras at panahon. Napakabuti ng ating Diyos. At ang sabi pang pangalawa, give me an understanding heart, isang puso na laging umuunawa. Hayaan niyo pong maranasan namin to. Passionately know and obey your truth. Kapag may puso po tayo ay na talagang inuunawa natin ang Diyos, yung nagkakaroon tayo ng pangunawa tungkol dito para magawa natin ang tama at maayos yung ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Ayan, belated na pala. Ayan, praise God. Rev Esper, Kabanggon, thank you, Sienna, sa pagsishare. Sa totoo lang, kapag yung iniling natin yung revelation ng Diyos, iniling natin yung pangunawa, wow, powerful yan sa buhay natin. Isipin mo, nalalaman mo yung gusto ng Diyos, nalalaman mo yung pinapaunawa sa yung gusto niyang sabihin. At ang pangatlo po, guide me into the path that please you. Wala na yatang pinakamagandang sandali
kung hindi malaman natin kung paano i-please ang Diyos. For I take delight in all you say, in all that you say. And pag sinunod mo ang Diyos, tumingi ka ng guidance sa Kanya, Lord, let me please your name. Naku po, grabe na to. Sinasabi ko sa iyo. Rev Esper, pagka humingi tayo kay Lord at ang nahingi natin ay kung paano natin siya ipiplease, naku po, sinasabi ko siya. Alam naman natin, no? Pag napilis ang Diyos, na-please ang Diyos sa buhay natin, umanda ka. Bumilang ka na ng mga panalangin mo na sasagutin niya. Ayan, Vicente Motar, congratulations sa iyong bagong laruan, sasakyan. Ayan, may laruan ka na. Ayan, pasado na ba? Nakapag-drive ka na? That's nice, kapag nakakapag-drive na. Praise the Lord. Pwede pagpunta ko dyan, gagala-gala na lang tayo. Talen nga, Gaila, more blessings sa iyo. In other words, kapag humingi tayo ng guidance para i-please siya, wala naman kasing paraan kundi siya. Di ba, minsan pag may tatanong ka, ano bang gusto mo? Yung tinatanong natin sa mga may birthday, merong hinihiling, ano bang gusto mong iregalo ko sa iyo. No? Sa totoo lang, pagka ganun ang ating paraan, siyempre, mabibili natin yung gusto niya. Ano ba talaga gusto mo? Sige, bibiling ko para sa iyo. O, di ba? Magdalena Agacer Karandang. Ayan, salamat sa panonood at salamat sa iyong buhay. Ayan, tuloy natin. Pang-apat, cause my heart to bow before your words of wisdom. Hayaan mong puso ko ay magpakumbaba sa mga salita mo na punong-puno ng katalinuhan. Not to the wealth of this world. Hindi yung wealth nitong mundong ito. Well, the wealth of the world might tickle you. Sabi mo na nakakakiliti naman yung pagyaman mula sa mundo. Kita mo nyo ngayon, di ba, yung mga dyan sa Pilipinas, DPWH ba yan? Yung tungkol doon sa mga kontraktor, ang saya nila, bilyon ang hawak ng pera. Pero at the end, naku po, hindi po talaga kayamanan ng mundo ang kailangan natin. Ang kailangan po natin ay yung relasyon na nasa Panginoon. Yung mga binabanggit doon na mga congressman, maaaring hindi lang nababanggit, mga mayor, governor, at pati yung ating pong speaker, nababanggit din siya. At kung sino sa pang mga head ng DPWH siya. No? Ay, hallelujah. Bakit ba minsan mas matimbang ang silaw ng kayamanan kaysa tamang puso? Hindi ko alam kung bakit. Karen, God bless you, Karen. In other words, I let us ask God na, Lord, sa words mo lang, sa wisdom mo lang ako magbow. Hindi ka mapapupunta sa alanganin kapag ang tinignan mo ay yung naisin ng Diyos at hindi po yung nais mo. Masarap maging mayaman, pero hindi siya kumpleto kung wala ang Diyos. At higit sa lahat din, hindi rin po kayamanan ng mundo ang pwedeng magbigay sa atin ng sobrang saya at sobrang galak. Pero I will make sure na kapag tayo po'y lumalim ng pagkakaroon ng relasyon sa ating Diyos na buhay, nako, super sarap po yan. No? Predeline de los Santos, Janus, God bless you. Ituloy po natin, ano pang sabi? Panglima, help me to turn my ways away from illusions. Ayan na. Wag po kong maging masyadong ilusyonado. Or kung babae naman, ilusyonada. So that I pursue only that which is true. Yung tama lang, totoo lang ang ipupursu ko. Nagiging maingit po tayo sa ating ginagawa. Ayaw natin sa bandang huli tayo mahirapan at mapagod. Drench my soul with life as I walk in your paths. Yung aking kaluluwa, punuin mo ng buhay. Kapag po ganyan ang ating laging hinihingi sa Panginoon, yan po ang binibigay, ang hinihingi natin sa Kanyang gagawin sa buhay natin, ay sinasabi ko po sa iyo, lalayo ka sa maraming ilusyon, lalapit ka sa maraming katotohanan, sa mga dapat mong lakaran. O di ba, Pastoral Sailita Cabral and Riza Guardiano, talaga pong napakasarap na ang ating pong kaluluwa ay ginaguide po ng Panginoon
At ang kasunod, sabi nga, reassure me of your promises, for I am your beloved, your servant who bows before you. I-assure mo ko, Panginoon, lalo ng mga pangako mo. Well, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, ang dami pong assurance of all the promises of God. Maaari tayong mapuno, malunod ng kanyang mga pangako at lalo na kapag ito'y natutupad at nagaganap. Oh, hallelujah! Kahit ang iyong damdamin ay walang paglalagyan, kahit ang iyong katauhan walang paglalagyan. Kapag sinabi mo, Lord, I'm your beloved servant. I'm your beloved, your servant. Nagsiserve po ako sa iyo, Panginoon. Ginagawa ko po yung dapat kong gawin. Nararanasan ko po yon. Gusto ko pong maranasan na mag-serve sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ayan, hallelujah. Yan, nandiyan si Michelle Abad, ang isa ko pong anak na mabait at pinagpala. No? Si Sailita Cabral, sabi niya, Amen, thank you Lord Jesus for all your promises. Tama nga naman, meron kang dapat pasalamatan, mga iba kundi mga pangako ng Diyos. At ang ika-anim, defend me from the criticism I face for keeping your beautiful words. Pag pinangawakan mo kasi ang salita ng Diyos, katulad po ng mga nangyari sa Mark chapter 4, Matthew chapter 4, puro po yan tungkol po sa parable of the seed. At ang pinag-uusapan po dito ay yung pong buto na itinatapon po sa lupa. Yung lupa po yung puso ng tao. Darating ang devourer, atakin niya, hindi naman ikaw. Yung salita ng Diyos na nasa puso mo. Sigurado kapag meron ka pong natanggap na pangako at salita ng Diyos, hindi mawawala ng criticism yan. Darating ang criticism. Nagaganap po yan. Nangyayari po yan, yung criticism na yan. Pero ang harapin mo ngayon ay ang manatili sa napakagandang pangako ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong bitiwan yan. May tamang panahon, bubuhos yan, magaganap yan, at magugulat ka sa gagawin niya. Di ba, Flor Delisa Santa? In other words, our lives, yung buhay po natin, punong-puno ng kung anong magagandang salita ng Diyos. Lagi mong punuin yan, di ba? Read the Bible and pray. Read the Bible and pray. Oh, di ba? Lagi kang magbasa ng Biblia. Lagi kang manalangin. Diligin mo ng panalangin lahat ng salita ng Diyos na makukuha mo. At ang pinaka-last po, ang pinaka-pito na ating pong 7 more of you, O Lord. See how I long with craving for more of your ways. Gusto pa na mas maraming gagawin. Let your righteousness revive my spirit. Yung katwiran mo, Panginoon, i-revive mo ang spirit ko sa magitan ng katwirang nasa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kapag po ang katwiran ng Diyos ang ating niyakap, wow! Sasabi ko sa inyo, hindi po malayo ang revival. It is but righteousness. Di ba? Pag sinabi nga ng Bible, reign in righteousness, di ba? No? Revive us, O Lord. Yung pong binabanggit ng Biblia, no? Brother Jonathan at Sister Mirna Castor, yan, Nida Saavedra, let your righteousness revive my spirit. Hallelujah, Lord, kung meron na ako ikabubuhay, walang iba kundi yung katwiran mo, ay nasa puso ko at nasa katauhan ko. Wala na pong pinakamagandang klase ng buhay kundi ang matuwid at itinuwid ng Diyos sa buhay natin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Napakaganda po ng araw na ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Dito po ay Martes, Lunes, diyan po ay Martes. More blessing po sa inyo. Kung ano man ang nagaganap sa ating paligid, wag po kayo mag-alala. Meron pong prayer. Let's pray about it. No? Tayo po yung manalangin. Pag-pray ko po kayo, God, I thank you so much for these people na nag-join sa amin pong devotional journey. God, as we keep on our journey, ang dami pong nangyayari. Ang dami pong magandang nagaganap. Ang dami pong karanasan. Ang dami pong pagpapala. Bumuhos po ang iyong plano, naisin mo, at mga pangako mo sa buhay ng bawat isa. Kaya mo pong maranasan namin ang nag-uumapa mong pagsama. Salamat sa iyong katwiran. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa pagkilos mo. Oh God, cause us and let us, enable us, Lord, to be filled more of you. Salamat, Panginoon, sa iyong magandang plano sa buhay namin lahat. God, release more
more upon these people. Thank you, Father God, for being so good. Thank you for your love. We want to give you all the praises, the honor, and the glory. In Jesus' name, Amen. Okay, Raziel Oliva. Naku, salamat sa matinding pasalamat at malaking amen din kay Rev Jess, at kay Shenet sa pasasalamat niya sa Diyos, kay Sister Remy. Naku, pagkang tao po, natutunan niya magpasalamat. Grabe po yan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa lahat po ng ating mga hiniling at dinadalangin. At ako po'y natutuwa. Ito po si Doc Ching Abad from JA1 Canada. Salamat po sa inyong oras, panahon. Ako, lahat po ng papuri ay sa Diyos lamang. At, siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat sa Panginoon. At salamat po sa mga pagpapala ding nirelease nyo sa akin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Have a blessed day. Amen and amen.